Okay, tara't balikan natin ang taong 1621. May isang kwento tungkol sa isang boses na umalingaw-ngaw sa kabundukan ng Bohol. Isang boses na nagsimula ng isang malaking pag-aalsa. Pero hindi ito para sa lupa, kundi para sa isang bagay na mas malalim, ang kanilang pananampalataya. At sino ba ang nasa gitna ng kwentong to? Walang iba kundi si Tamblot, isang respetadong babaylan. Isipin niyo, siya yung naging simbolo ng pagkakakilanlan ng mga taga-Bohol laban sa dumarating na alon ng kolonyalismong Espanyol. At ito ang pinanghawakan niya, isang simpleng ideya pero sobrang bigat. Hindi dapat talikuran ang mga anito at diwata para sa isang dayuhang paniniwala. Itong isang linya na to dito nagsimula ang lahat. So, saan ba tayo magsisimula? Sa Bohol, kung saan marami-rami na rin ang na-convert ng mga Heswitang Espanyol sa Kristyanismo. Pero alam nyo, kahit mukhang payapa, sa ilalim nito, buhay na buhay pa rin ang mga dating paniniwala. At si Tamblot sa loob ng maraming taon, hindi niya binitawan yung mga aral ng mga ninuno niya. Para siyang tagapag-alaga ng isang kulturang unti-unting nanganganib na mabura at matyaga lang siyang nag-aabang ng tamang pagkakataon. So ano nga ba ang naging hudyat? Kailan dumating yung tamang panahon na yon? Dumating yon nang pansamantalang umalis yung mga paring Heswita sa isla. May pupuntahan pala silang piyesta sa Cebu. Dito na ngayon pumasok si Tamblot. Nakita niya yung pagkakataon, di ba? Agad niyang ipinahayag. Nagbalik na ang mga lumang Diyos at may dala raw silang mga pangako. Ibabalik daw ang kasaganaan. Ang mga bundok mismo ang magbibigay ng pagkain at lahat ng maniniwala ay proprotektahan ng mga anito. At itong ginawa niya, hindi to basta-bastang protesta lang ha. Ang bilis kumalat, ang bilis lumaki, naging isang malawakang kilusan na direktang hinahamon ng kapangyarihan ng mga Espanyol sa buong rehiyon. Gaano karami ang naniwala? Humigit kumulang 2,000 Boholano ang sumunod sa panawagan ni Tamblot. Iniwan nila ang kanilang mga bayan, sumama sa kanya sa kabundukan para magtayo ng mga kuta at syempre, buhayin ulit ang mga dati nilang ritual. Dito natin makikita yung pinakaugat ng lahat, di ba? Yung dalawang magkaibang pananaw. Para sa mga Boholano, ang laban na to ay para sa kanilang kaluluwa, para sa kanilang pagkatao. Pero para sa mga Espanyol, nako, isa itong malaking banta sa kanilang kapangyarihan at sa lahat ng pinaghirapan nilang pag-convert sa mga tao. Siyempre, hindi naman yan papalagpasin ng mga Espanyol. Mabilis ang naging tugon nila. Agad silang nagpadala ng isang napakalakas na puwersa, pinaghalong sundalong Espanyol at Cebuano sa pamumuno ni Don Juan de Alcarazo. At yung huling paghaharap, grabe. Nag-abot sila sa kabundukan at kasagsagan pa ng isang malakas na bagyo. Isipin nyo na lang yung esena, isang madugong labanan kung saan nagsalpukan ang matinding paninindigan ng mga Boholano at ang bigat ng militar ng mga Espanyol. Pero alam nyo, sa huli, kahit gaano pa katibay ang paniniwala nila na poprotektahan sila ng mga anito laban sa mga bala, nanaig pa rin yung mas makabagong armas. Ang trahedya ay idinikta ng mas malalakas na sandata ng mga mananakop. Noong 1622, natalo ang pag-aalsa. Si Tamblot napatay. Pero dito ba talaga nagtatapos ang kwento? Hindi, dahil yung kwento niya, yung boses niya, hindi namatay kasama niya. At dito natin makikita yung tunay niyang pamana, yung pagtindig ni Tamblot kahit natalo, naging isang alamat. At ito mismo ang nagsilbing direktang inspirasyon para sa mas sikat na rebelyon ni Dagohoy, mahigit 1 siglo ang nakalipas. Kaya ano ba talaga ang aral sa kwento ni Tamblot? Well, isa itong paalala, di ba, na kapag pinilit mong burahin ang kultura at paniniwala ng isang tao, hahantong talaga yan sa gulo. Ang tunay na kalayaan ay kasama ang karapatang pangalagaan ang mga tradisyong humuhubog sa kung sino tayo. Kaya may iwan sa atin itong tanong. 400 taon na ang nakalipas mula sa pakikibakan ni Tamblot, pero ang tanong na iniwan niya ay relevant pa rin hanggang ngayon. Kung ang kultura natin ay ang ating pagkakakilanlan, ano ba ang handa nating ipaglaban para mapanatili ito?